This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po si DJ Lou at excited nga po kaming muli na naman po tayong makakapagkwentuhan tungkol sa pagbabagong buhay ng ating mga kasamang guest ngayong gabi. Yes, binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe at like, paki-subscribe at like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, or mga comments at tanong, tumawag o mag-text lang po kayo sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Yan, good evening po ulit sa inyong lahat. Muli po binabati ko ang lahat ng mga masusugid nating tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ang atin pong mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, isama na din po natin ang mga nasa pampribadong sasakyan na nakikinig din sa atin ngayon. Maging ang mga timbahay. Kung kayo po pala ay nagnanais na magkaroon ng mga librong aming ipinamimigay katulad po nitong The Great Controversy, Steps to Christ at marami pa pong iba. Kayo lamang po ay mag-text or tumawag din sa same na numero na 0918-944-7891. 0918-944-7891. Yes, good evening DJ Lou. Babati evening po po. muna tayo. Okay, bati po tayo sa mga nagko-comment po sa ating Facebook page. Kay Sir R. Christian Roda, ang sabi po niya ay, hello, DJ Mary Me and DJ Lou. Wow, Yeah. hello po, good evening. And then happy Tuesday evening everyone on Transformation in Christ Talk and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hi po sa inyo pong lahat dyan. Gayon din po kay Sir Gnyosa Aladi Neil. Yun. Okay, may gusto ka bang batiin? Ayan, DJ Mary Me, gusto ko pong batiin ang aking pamilya dyan sa San Pablo. Kung kayo po ay nakikinig, happy watching and happy tuning in sa ating radio na AWR 89.1 FM. So ngayon, DJ Mary Me, tayo po ay nasa ika-54th episode na ng ating programang TikTok or Transformation in Christ Talk. Ngayon naman po ang ating pamagat or ang ating title ay Nang Makilala ko ang Biyaya. Yes. Mukhang excited na po akong malaman kung sino ang ating guest ngayong gabi. Kayo po ba mga tagapakinig at tagapanood ay excited na ba? So ito na po ang ating guest ngayong gabi. Wala pong iba kundi si Ma'am Maricel Creencia. Hello Yes. po, good evening, Ma'am. Good evening, Hello, Ma'am good Maricel. Salamat po dahil pinaunlakan nyo kami ng inyong oras. Walang Yes. anuman. Thank you Opo. din. So, DJ Mary Me, simulan na po natin. Sisimulan na ba natin? Simulan na natin. Simulan na Okay, natin. dahil nalaman nyo na kung sino po ang guest natin. Actually, DJ Lou, ang guest po natin, ay nakilala ko na ito eh. Maganda na makilala din ng tagapakinig natin Yes. dahil nabe-bless po ako sa kanya at sa family niya. So, sino nga ba? Si Ma'am Maricel Creencia. Yan. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At medyo kinakabahan. Ako pala si Maricel Cabas Creencia, Tubong Dinagat Island. At 1999 pa lang ay nandito na ako sa Maynila, sa Taguig. Kaya mas mahaba yung
taon ko dito sa Maynila kaysa doon sa aking pinanggalingan. Yun, ako ay 44 years old, merong isang asawa at merong 2 anak, isang babae at isang lalaki. At ako ay hindi nagtatrabaho ng ilang taon na. At nagnenegosyo ng mga kung ano-ano. At sa ngayon ay pagluluto yung aming small business. At yung aking hilig ay magbasa ng aklat at tsaka magluluto. Ayun. Wow. So magaling po palang magluto, DJ Mary Miss, si Ma'am Yes. Maricel. Actually, alam nyo, nung ako ay nakapunta po sa church nila sa Tanyag, una kong natikman yung luto ni Ma'am Maricel, ay, sinong nagluto nito? Talagang tinanong ko sinong nagluto talagang masarap, kaya dapat matikman nyo. Opo. Promote, no? So, Ma'am Maricel, start na po tayo sa ating, sa inyo pong pagkikwento. Sino po ba kayo before po ninyo makilala ang ating Panginoon? Nung hindi ko pa nakilala ang ating Panginoon ay ako ay isang born Catholic in 32 years. At nung ako ay nanganak sa aking pangalawang anak ay doon ko nakilala ang ating Panginoon. At yung aking asawa ay pinaresign ko sa trabaho at yun din pala yung magiging daan na makilala ko ang ating Panginoon. Kasi siya ay naboring dahil meron akong isang inaasikaso na negosyo na maliit din. Tapos naiiwan siya sa aming sari-sari store. At siya ay nagkaroon ng pagkakataon na magbasa ng Bible ulit. Dahil siya pala ay isang Seventh-day Adventist ng year 1999 pa. Kaya nung buntis ako, ay sinasama niya ako sa pagsasamba ng Sabado. Sabi ko, bakit Sabado? Linggo ang alam ko. Doon na ako nalilito kasi di ko naman alam, wala akong idea. Tapos yun, ayaw kong pumasok sa ibang simbahan kasi gusto ko sa Katoliko lang. Tapos, pag may mga fellowship, yung hindi sa simbahan, sa mga court, sa Cuneta Astrodome, yun sumasama ako kasi at least hindi naman sa simbahan. Sabi ko, boring naman ako buong araw, sasama na lang ako. Kaya yun, parang marami na akong narinig unti-unti hanggang sa hindi ko na namalayan, sumama na ako doon sa church. Nawala na yung allergy ko sa church kasi ayaw ko nga dahil gusto ko sa Catholic lang ako papasok na church. Pero, Ma'am Maricel, nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo, kasi sabi nyo, ngayon na asawa nyo na, nung before na kabataan nyo, ano po kayo nung kabataan nyo? Nung buhay nyo nung kabataan nyo? Nung kabataan ko, lalo nung kami ay mga teenager pa, ay minsan ay nakakainom kami ng alak dahil ang aming negosyo ay meron kaming mga mangingisda. Yun yung kabuhayan namin. Sa 8 kami magkakapatid, yun yung kabuhayan ng aking mga magulang. Kaya kapag marami silang huli, ay tinitreat sila ng aming mga magulang na sa pamagitan ng inom, parang nagsiselebrate sila, halos araw-araw yun. At kami din bilang mga anak, kahit mga babae ay Napapasaba. natututo ding uminom dahil sabi ng mga magulang namin, try nyo, tumikim kayong uminom kasi baka merong birthday kayong aatinan o merong mga party, mabilis kayong malasing, baka gagawan kayo ng masama kasi madali lang kayong malasing. So, tinitrain po pala yung paglalasing. Nung aming kapanahunan ay pinapatry kaming Pinapatry uminom. po Tikim-tikim kayo. lang, tikim. Hindi naman talaga yung naglalasing. Parang Tikim. pinapatikim lang kami. Hanggang sa pagka merong mga birthdays ay yun na rin yung aming way of celebration. Na lagi pong may inom. Kasi sa bahay ganun So, sabi po. nyo, araw-araw po kayong umiinom. Ibig sabihin, araw-araw po kayo nagsiselebrate. Yung Malakas aking ang mga ano nyo. magulang, Ibig sabihin, malakas ang business po nyo. medyo po. Nung kami pa lang yung nauna.
Tapos, hindi naman kami araw-araw umiinom kasi mga estudyante kami. Yung mga ano lang, yung mga mangingisda lang namin, Ay, yung tinitreat mangingisda. nila halos araw-araw. Halos araw-araw. Kasi araw-araw may huli. Tapos kami, nakakainom kapag merong mga okasyon, may birthday, yun, pinapatikim kami. Which is, akala ko noon ay normal lang yun. Kala ko okay lang yun. Yung pala ay hindi mabuti dahil nakakasama sa kalusugan. Yes. So, ibig sabihin pala, na-realize ko lang ngayon, no, DJ Luna, Opo. yung mga kabataan pala na umiinom ngayon or noon, hindi pala nila nalalaman Na mali. na mali yun. Parang gano'n kasi Parang yun yung, it's a norm sa kanila, Oo, DJ na, Mary. ano pala, normal pala yung Normal lang. pag-inom. Kaya pala mapapansin natin ang daming mga kabataan na nagiinom, di kaya naninigarilyo or nagbibisyo. Nakakala natin, minsan ninuhusgahan natin, tingnan mo itong batang to, itong kabataan na to, di ba? Yung pala, sa isip nila, normal to lang. Kasi ito yung nakita ko, Tama. halimbawa, ito yung kinalakihan ko, di And ba? also, DJ Mary, may add ko lang po, kasi yung peer pressure din po, malaking impact din yun sa mga kabataan. Kapag halimbawa may mga bata na sanay din mag-inom, yun yung kinalakihan nila, na i-influence din nila yung mga ibang bata. So parang isang factor nga din po yung kay Ma'am Maricel. Kasi nga, yun din po yung nakikita nila. So parang yun yung naging norm po. Let's say, yun din ang nakita sa mga matatanda. Na, Yes. siyempre, yun ang susundin natin, yung mga matatanda. Dahil bata lang tayo. Oh, grabe. So ano po yung mga unforgettable? Meron pa po ba kayong mga unforgettable experiences nung hindi nyo pa po nakikilala ang Panginoon? Like, paano po kayo mag-handle ng mga problema nung hindi pa po kayo Adventist or hindi pa po kayo masyadong malapit sa Panginoon? Ayan, nung hindi pa ako Adventist ay sanay na sanay kami sa problema. Dahil kami ay taga-isla, tapos sa city kami nag-aaral ng high school. Ngayon, kapag may bagyo, minsan umaabot yun ng ibang days, ay minsan ay halos maubo. Wala kaming pagkain, walang pamasahe. Kaya ginagawa namin, kilala na namin yung mga suki ng mother ko. Pinupuntahan namin ng hihiram muna kami. Pwede pa hiram muna ng 100 kasi wala pa si nanay. Ilang araw na kasi bagyo. Tapos, ang ginagawa ko ay hindi ko ginagastos yun as pamasahe. Pangkain lang. Opo. Nilalakad ko muna kasi bagyo Baka Opo. ilang araw pa makakapunta yung mother ko sa city. Kaya kailangan magtiis ka talaga. So pagdating sa problema ay medyo sanay talaga ako sa mga problema. Pero Ma'am Maricel, ito po DJ Mary, ask ko lang po, may time po ba na nagtampo kayo sa Panginoon dahil katulad po niya, nagkaka-struggle kayo ng ganun before, nagkaroon po ba kayo ng tampo sa ating Panginoon nung mga time na yun? Nung mga time na yon, ni minsan ay hindi ako nagtampo sa Panginoon. Yun po ang maganda. Hindi ko naisip yon at ni minsan hindi ako nagtampo sa mga magulang ko. Bagkus ay yung naramdaman ko ay naawa ako sa kanila. Kaya sabi ko, paano ako makatulong? Kapag hindi kaya ng nanay namin na pumunta sa city kasi matakutin siya sa malalaking alon, kami yung nagde-deliver nun ng aming stocks. Umaga pa lang ay may ipapadala ka na kanyang mga order at sa tanghali darating yung mga stocks, sasalubungin mo yun, i-deliver mo muna yun sa mga suki niya dahil wala siya, puro sulat lang. So, bago mag-start yung klase ay hindi ka na makakain. So, diretso na, medyo amoy palengke ka pa. Tapos, wala ka palang papel, wala ka palang ballpen. Pagdating ng hapon, kapag wala ng yung nanay ko, ay gagampanan mo lahat ng trabaho niya habang ikaw ay nag-aaral ng high school, 4 years yun. So, pagdating ng hapon, ay lahat ng order niya na ipapabili niya, kasi nag-finance kami sa aming mga mangingisda, mga sigarilyo, mga alak, mga gas, mga gamit pangisda, ay bibilhin mo lahat yon. Kaya lahat ng trabaho niya ay ikaw ang gagawa nun. Ay, grabe po. Ay, Ma'am Maricel, napakabait niyo namang anak. Di ba, no? Opo. Napansin ko, ang bait niyo namang anak at masunurin kayo. Nakakatuwa yung experiences niyo na ganyan na kayo. Siguro lalo na kung nakilala pa si Kristo. Mamaya ay malalaman po natin. So bago po natin malaman ay makakapakinig po muna tayo ng isang awit na ang title po ay Tayo Na sa Langit by yours truly, Mary Me Angeles.
Itong ating mundo ay hindi ang ating tahanan, pagkat tayo ay manlalakbay lamang. Ang ating ngang tahanan ay doon sa langit, inihanda ng ating Diyos Ama. Kaibigan, ano ang iyong kinawiwilihan dito sa lupa na puno ng kasalanan? Laging may kalungkutan at kabiguan. Kaibigan, hindi ito ang tunay nating tahanan. Tayo na sa langit na magandang tirhan, dooy wala ng hirap na ating mararanasan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Kung ika'y umiibig dito sa sanlibutan, pagkat yaman mo ay higit pa sa iba. Kaibigan, payo ko sa'yo, iwanan ang lahat upang kamtin mo ang buhay sa langit na tahanan. Tayo na sa langit na magandang tirhan, dooy wala ng hirap na ating mararanasan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Tayo na sa langit na magandang tirhan, dooy wala ng hirap na ating mararanasan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Halina't sumama sa langit, kasama si Jesus sa langit na tahanan. Kasama si Jesus sa langit na tahanan. Andito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. This is DJ Mary Me. Time check, it's 8:20. Hatid sa inyo ng AWR and Philippine Standard Time. And this is DJ Lou. Mga kaibigan, patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa AWR 89.1 FM at nanunood po sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakasubscribe at like, pakisubscribe and like na po. If meron po kayong pa-shoutout dyan, mga comments, kwento, or tanong, maaari nyo rin po itong ipadala sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman po sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Kasama pa rin po natin, mga kaibigan, ng ating guest na si Ma'am Maricel Creencia. Pagpatuloy po natin ang ating kwento ng pagbabago, DJ Mary Me. Yes, bago natin ipagpatuloy, babati po muna tayo sa ating FB page. Sa mga nag-comment po, ito po ay si Sir Elijah Refones. Magandang gabi po from Makati City. Hello sa lahat po ng taga Makati. Hello po. Hello po sa inyo. Ganon din po kay Ma'am Maricar Ferrer Agbu. Sabi po niya ay, hello, good evening, Ma'am Mary Me, DJ Lou. Good evening po. Good evening po sa inyo. Ganon din po sa inyong pamilya. Ganon din po kay
Pastor Jose A. Angeles Jr. Siyempre, ang gwapo kong asawa. Ay. Nag-hi sa akin, di ba? Ganun din po kay Miss Arlene Pita. Hi, good evening. Ang sabi po niya. Shout out po, sabi po ni Sir Elijah Refone, shout out DJ Mary Me, Ma'am Lou, and also kay Ma'am Maricel. Thank you po. Out. Thank you so much po sa inyong mga pagbati. At eto na. Yes. Ayan, itutuloy na natin ang kwento ng pagbabago. Ma'am Maricel, sabi niyo po kanina na kayo ay naranasan yung uminom pero hindi niyo alam na yun ay mali. Tapos ay minsan ay yung mga mangingisda na kasama niyo doon ay napapainom niyo na din dahil sa celebration, di ba? Dahil sa mga nahuhuling isda. Ano pa po ba, yung business niyo po ba ay, ano po bang mga isda yun? Hindi lang siya isda, kundi lahat ng uri ng marine products. Lobster, shrimp, octopus, cuttlefish, Pagmamahal niya. crabs, alimasag, lahat po ng klase ng nasa dagat. So malaki po yung business niyo? Sabihin, ang dami. Maliit lang, kaya Maliit. lang kung ano yung meron, kung ano yung huli, binibili ng nanay ko, tapos binibenta sa city. Opo. So, ibig sabihin, nakakakain rin po kayo nun before, no? Yes po. Kasi syempre, binibenta nila, di ba, DJ Mary Me? Natutuwa nga kami pag merong namatay na na crabs na yung kanyang klase ay pinakamataba. Minsan pag hindi niya kaya yung taba, parang siguro may stroke. Lihim kaming natutuwa, tapos yung nanay namin nalulungkot. Nung time na yun, ay masarap para sa akin. Ay, bakit po nalulungkot ang inyong nanay? Kasi mahal po yun, ma'am. Halimbawa, perfect yung yung crabs, talaga. pati yung lobster, o kaya class A, napakamahal nun. Yan yung siniserve dyan sa mga restaurant na mga malalaking restaurant. So, mahal talaga siya, no, DJ So, Mary? bali nung nag-ano na po ka, or let's say, ng college, or di kaya nakagraduate na po kayo, or nag-work na kayo, tuloy pa rin po yung business nyo? Yes, tuloy pa rin. Kaya lang, nung kami ay malalaki na, medyo mahina na siya. Dahil nung una, kami pa lang sa aming barangay. Tapos nung mga ilang years ay marami na rin gustong mag-business ng ganun. Kaya yung mga mangingisda ay hati-hati na. Kaya humina na. Kaya nung time na ako'y mag-aral na ng college ay parang nakikita ko parang hindi na kaya. Kaya sabi ko, ako na lang maghanap ng paraan para makatulong ako. Gusto ko makatulong, makabawas sa gastos. Kayo po ba ay panganay? Panglima. Panglima. So, Yes. ilan po kayong magkakapatid? Bali 8, ma'am. 8. Marami naman po pala kayo. Medyo. Opo, tapos panglima kayo, pero kayo yung gusto pong makatulong talaga sa Lahat ano. naman kami, ma'am, gusto makatulong. okay. Lahat kami tumutulong sa negosyo. Pero yung way ko ay hindi na lang muna ako mag-aral doon sa amin. Maghanap na lang ako ng iba. So, nagtrabaho na po kayo Dito sa Maynila. sa Maynila. Yung trabaho niyo po dito, ano na po ang trabaho niyo ngayon dito? Ano rin, canteen, restaurant. Monthly yung sahod. Tapos, yun, mabait naman yung naging amo ko. Inalok niya ako na, gusto mo dito ka na lang mag-aral. Pinatulan ko na. Sabi ko, opportunity na to na makabawas ako doon sa paaralin. Kasi humina na yung negosyo. Business. Dahil marami nang nagnegosyo ng ganun. Pero kamusta po kayo noon nung hindi niyo kilala si Jesus noon? At ngayon ay paano niyo na siya nakilala? Masaya naman nung kapanahunan namin na hindi ko pa nakilala. May mga selebrasyon, may mga kunting inuman. Tuwing linggo ay talagang uuwi kami sa isla para kami ay mag-picnic bilang pamilya. Kahit na ganun yung aming lifestyle ay naglalaan talaga ng time yung aming magulang na meron kaming family bonding every Sunday. Yun, kaya ngayon sa simpleng buhay na ganun, tapos makapaglaro kami, ay masaya na. Parang walang masyadong problema. Nung high school na hanggang college, yun na parang mahirap. Iba kapag kabata ka at saka pag tumatanda na. Correct. Pero kamusta po kayo ngayon? Kung paano nyo po na-encounter ang Panginoon? Paano po yun? And kamusta po kayo ngayon na kilala nyo na po siya? Siguro nag-umpisa siya sa isang simpleng panalangin. Sabi ko, kahit na masaya naman yung buhay namin noon, simpleng pamilya, pero pinapanalangin ko pa rin sa Panginoon na sana kapag ako ay nagkapamilya o kaya nag-asawa ay
ayaw ko sana yung ganong setup. Yung merong inuman palagi, merong naninigarilyo, tapos ang tendency ay nag-aaway, merong nagwawala kasi nasobrahan, lasing na. Yun yung laging panalangin ko sa Panginoon na sana ay hindi manginginom yung mapangasawa ko at hindi naninigarilyo, walang bisyo. Tapos, sa simpleng panalangin na gano'n, nung ako ay dalaga pa, hindi ko alam, hindi ko na malaya na ibinigay na pala sa akin ng Panginoon. Kasi isang manampalataya yung napangasawa ko. At ngayon ay elder siya ngayon sa Tanyag. Sabi niyo po kanina, di ba naging normal sa inyo yung pag-inom, yung pag-celebrate ng ganyan-ganyan. Pero bakit hinahanap niyo yung hindi na hindi naninigarilyo, hindi nagbibisyo, hindi umiinom? Kasi normal eh. Di ba sabi niyo po normal? Yun ang Tsaka kinalakihan masaya. niyo. Tsaka masaya. Yes. O bakit po hindi yun ang ano niyo? Hinahanap ko pa rin yung kapayapaan. Yung pagka nagkaroon ako ng pamilya, sabi ko, payapa. Sabi ko, malusog na pamilya. Sabi ko, ay, nagsimula yun sa pangarap at panalangin. Ayaw ko nang magulo. Gusto ko makapag-focus yung mga anak ko sa pag-aaral. So, it means po naguguluhan kayo. Pero sabi niyo kanina, masaya. Ngayon, naguguluhan na kayo. Masaya, ma'am, pero normal talaga sa mga may nalasing na mag-aaway. Yan. Kaya magkakagulo. Oo. Talagang Yun yung ayaw alak yung ko. pampagulo Opo. eh, no? So, ibig sabihin, normal sa inyo lang yung pag-inom, pero yung nangyayari Oo. na, Yung after nun. yung after nun na magulo, tapos, Yun yung ayaw ko. Yun yung ayaw nyo. Tsaka yung sa health nyo, yung Yes. ano po bang nangyayari sa health nyo pag umiinom kayo or nangyayari dun sa mga kasama nyo, like that. Yun yung ayaw nyo. Oo, yun yung ayaw ko. Tapos, yun, unti-unti ngayon ko na masyadong na-realize na yung panalangin ko pala ay sinagot ng Panginoon. Kahit na ako ay hindi manampalataya nun. Hindi ko pa alam, hindi ko pa kilala, hindi pa ako masyadong nagbabasa ng Bible. Tama na yung makapakinig ako ng may iksing sermon. Tapos, hindi ko alam na ang napangasawa ko pala ay Seventh-day Adventist. Hindi naman siya nagpakilala sa akin. Dahil parang pareho lang kami din ng lifestyle. Sumasama din siya sa akin sa pagsimba, sa baklaran. Yun lang, ang napapansin ko ay parang sinisiraan niya yung mga rebulto sa harap. Medyo may sinasabi siyang negative. Hindi ko lang pinapansin, patuloy lang ako. Sabi ko, kung alam ko lang siguro nung una, hindi ko alam kung magpatuloy ako. Baka sinadya niya rin na hindi magpakilala para patuloy lang ako. Na magmahal, mahalin niyo siya, ganun. Tapos doon ko napansin, yung anak kong panganay, nung ipinanganak, ayaw niya na pabubutasan ko yung tenga. Ayaw niya na pabibinyagan ko sa simbahan namin. Marami siyang ayaw. Doon na nag-umpisa na parang medyo magulo to Nagkagulo na po kayo ngayon, mag-asawa. Nung nagkaanak kami, doon na medyo nagkagulo kasi nagsisimba siya ng Sabado. Dinadala ko rin yung anak ko sa simbahan ng Linggo. So, dalawa. yung bata baka Nalilito na buti rin. na lang maliit pa siya. Opo. Hindi pa niya masyadong alam. Paano po kayo nadala ni Sir na magsimba ng tuloy-tuloy sa Adventist? Yun, pinakita lang niya yung tunay na pamumuhay ng isang Adventist na walang inom, walang bisyo, trabaho, bahay, tapos yung focus lang sa pagkain, sa pamilya, sa pagpapaaral, sa paglilingkod sa Panginoon, sa simbahan. Yun, parang yun lang yung kasi nung una ayaw ko talaga kasi busy ako. Sabi ko, nagtitinda ako, tapos yung mag-Bible study, ang gulo-gulo. Ano pong magulo? Sabi ko, iniisip ko, mababawasan yung oras ko kapag Nag-Bible nag-Bible study study na naman kami. Kasi, syempre, abutin kami ng 1 hour. Syempre, para hindi kami maistorbo, ay medyo isasara ko muna yung Tindahan. aking maliit na tindahan. Sabi ko, nandito na naman to. Minsan ay sinasabi ko, wala. Pakisabi, wala. Meron talaga mga time na hindi ako makalusot. Ayaw ko pa talaga kahit na ang asawa ko ay nagsisimba na siya muli. Kasi matagal din siyang
hindi Ah, nakapagsimba dahil na backslide dahil sa trabaho. So, bali nung nakilala niyo po ano pong pangalan ng inyong asawa po? Sandy Ayan, Creencia. si Sir Sandy. Nung nakilala niyo po siya, hindi niyo po alam na siya po ay Adventist? O Yes, hindi niyo alam hindi na? ko alam dahil minsan ay kasama din namin siyang uminom. Kasama niyo din. Kasi nga, sabi niyo nga, backslide or ano, di ba? O napunta sa ibang landas. Yes, kaya akala ko pareho lang kami. Oo. Yun na pala yung sagot ng Panginoon sa akin doon sa pinapanalangin ko. Tapos unti-unti, nung kayo ay mag-asawa na sabi niyo nga na nagkaanak kayo na lumalabas na dun yung hindi pwedeng may hikaw, 'di ba? Hindi binyag, hindi pwede yung binyag sa baby. Yes. Yes, tapos yung sa pagkain din po ba ay ganun din? Sa pagkain nung una ay walang problema. Walang Nung hindi problema. pa siya bumalik sa pagsimba. Nung bumalik na siya, ang dami ng bawal. So bumalik po siya ng pagsimba, mag-asawa na kayo. Yes. Tapos hindi yakag na po ba kanya kayo magsimba noon o siya lang? Siya lang muna. O siya lang. Sinama niya yung panganay naming anak. Mhm. Tapos nung plano na niya talagang bumalik ay yun, gusto na niya akong isama. Tapos nagdadala siya ng mga tao doon sa bahay para i-Bible study ako. Mhm. Sabi ko, istorbo naman to. May mga nabili. Kasi nung time talaga, nung year 2012, ay napakarami talagang mamimili. Kasi medyo mura pa nun ang alak, ma'am, at saka sigarilyo. Kaya madali lang sa mga tao na bumili ng alak, ng sigarilyo. Kaya nanghihinayang ako, nandito na naman itong mag-Bible study. Mhm. Mabawasan na naman yung oras ko sa pagtitinda. Stop na naman ako nito. Grabe po, no? Actually, meron talagang mga ganyang tao na dahil nga hindi pa nila kilala si Kristo, mas priority nila yung trabaho nila. Yes. Di kaya yung pag-aaral nila, di kaya yung negosyo, ganyan. So, naintindihan po natin yung mga ganong sitwasyon. So, patuloy po, nung ganon na po ang nangyayari, unti-unti na po bang, paano po unti-unting na-open kayo sa Bible study? Nag-start lang na curious ako about doon sa sinabi niyang Sabado, araw daw ng Sabado ang dapat na simba. Sabi ko, saan ba mabasa yan? Sabi niya, teka lang, nakalimutan ko yung verse, sabi niya, kasi 12 years yata siyang backslide. Sabi ko, saan ba mabasa yan? Kasi diba sabi ko nga kanina, mahilig ako magbasa. Gusto ko, yung mababasa ko ay may katotohanan. Sabi ko, saan ko banda mabasa yan? Basta daw, nandyan daw yan sa Bible. Hindi niya masabi. Ako na lang nag-search. May maliit akong laptop noon. Sinearch ko, ano ba itong about sa Sabat? Ano ba yung araw ng pagsamba? Ganito, ganyan. Yun, hanggang sa doon ko nakita na nasa Genesis pala, nung nilikha, ay araw ng Sabado pala, ikapitong araw. Yun, doon ko unti-unting naintindihan bakit Sabado yung sinasabi niya. Which is, hindi rin niya masyadong ma-explain kasi siguro ayaw niya na pagtalunan namin. Kaya yun, ako na lang nag-search. Mahilig ako magbasa ng libro. Opo. So, dun pa lang po parang may nabuong curiosity, tas nabuo na rin po syempre yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Pero, DJ Mary, meron lang din akong gustong malaman, no, before all that. Sabi niyo po kayo lang po yung naging Adventist sa family nyo, di ba po? Yes po. Ang tanong ko po, paano nyo po napanatiling matatag yung pananampalataya nyo despite na kayo lang po yung Adventist sa family nyo? Yun, sa kabila na ako lang mag-isa yung Adventist sa aming buong 8 magkakapatid, ay hanggang ngayon ay hindi ako napapagod na magpatuloy. Dahil gusto ko sa buhay ay kung ano yung katotohanan ay doon ako. Yes. Sabi Very ko, good po. ayoko magsayang ng oras sa mga bagay na hindi totoo. Kaya nung nabasa ko yung Bible, binasa ko mula Genesis, tapos Revelation, ano ba talaga ang totoo? Kasi ayaw ko na masasayang yung oras ko, magbibihis, mag-invest ako ng time, tapos hindi ito ang kalooban ng Katotohanan. Panginoon.
sabi ko, gusto ko totoo. Kung saan ang totoo, doon ako maninindigan. At pasalamat naman ako sa Panginoon, hindi naman nila ako hinahadlangan. Opo. So, kamusta po yung nyo? Kamusta po kayo ngayon na nakakapag-church na po kayo every Saturday? Di ba po Adventist na kayo ngayon? Kamusta po yung pag-church nyo? Maayos naman, ma'am. Okay naman. Masaya po kayo? Masaya naman sa tulong ng Panginoon. Yes. Opo. Tapos, dahil lang aming mga anak nung kami ay nag-start, nung 2014, ay tinitrain namin sila kung ano yung, kasi gusto ko nga kung ano yung pinaka-the best para sa Panginoon, ano yung pinaka-totoo, pinaka-tama. Ay gusto ko, yun yung ituturo sa kanila para pag sila ay nagkapamilya na, ay ganun din yung kanilang ipapakita sa kanilang mga anak. Opo. Inalam ko kasi ako ay nasa family department. Kami yung head ng family department sa aming local church. Tapos Sabbath School Superintendent. Kaya tinitrain namin sila muna, mga anak namin, kung ano yung oras na dapat gumising pag araw ng Sabat, kung anong oras nakabihis na dapat. 8 o'clock yung aming start ng service sa family time sa aming church. Kaya kailangan 7:30 ay nakaalis na kami. Sa tulong ng Panginoon ay yung mga anak ko ay mas mauna pa silang nakapagbihis sa amin. Ganun pala kapag tuturuan mo sila. Opo. Actually, meron nga po, DJ Mary, meron akong natandaan na isang lesson. Ang sabi daw po, ang goal talaga ng parenting is not to have perfect kids, but to point them to a perfect God. Amen. Yes. Opo. So, Yes. napakaganda po niyang inyong ministry. Ang ministry po talaga ay nagsisimula sa tahanan. And ito po, tanungin ko po kayo, at this point in time na kayo po ay Adventist na, nakita niyo na po ba talaga yung totoong kapayapaan na hinahanap niyo before? Yes po. Totoong nakita ko yung kapayapaan dahil kahit matulog ako, anytime, kahit saan man kami pumunta, ay wala kang takot, payapa kang matulog. Dahil ano man ang mangyari ay pinagkatiwala mo sa Panginoon yung buhay mo. Ano mang hirap bilang pamilya, napakahirap magkaroon ng pamilya, ma'am. Hindi Opo. madali ang mag-train ng mga Totoo bata. po. Palagay ko mas madali ang sa estudyante dahil bahala kayo kung hindi kayo makinig. Sa grade na lang tayo magkita. Pero pag mga anak mo, malulungkot ka kapag iba yung landas na gusto nilang isipin kaysa doon sa itinuturo mo. Kaya hindi madali ang pagiging parent. I Amen. agree. Dahil po sa inyong pagbabago ay nadadala nyo pati ang pamilya ninyo. Tama. So Amen bago po. natin ipagpatuloy pa ang ating kwentuhan, ay tayo po muna ay makikinig sa isang awitin na ang title po ay Gamitin Mo Ako by yours truly, Mary Me Angeles. Maraming oras ang nasasayang lumilipas, isip at lakas. Maraming nagdaang kalungkutan, kasiyahan di matagpuan. Pangarap ko laging karangyaan, wala pala itong kabuluhan. Ngunit isang araw natagpuan ang tulad kong makasalanan. Tanging sa'yo lamang masusumpungan ang tunay na saya't kaligayahan. Maglilingkod ako ngayon at kailanman. Gamitin mo ako, Panginoon.
akong pagkukulang, ngunit ika'y palaging nariyan. Problema ay hindi hahadlangan, magpupuring walang hanggan. Panginoon kong Diyos, tulungan mo ako, ang buhay ko'y iaalay ko sa'yo. Maglilingkod ako ngayon at kailanman, gamitin mo ako, Panginoon. Kaligayahan ko ang maglingkod sa'yo, ang oras at lakas ay aalay, hindi magdaramdam kung may pasakit man, dahil ikaw ay di nagkukulang. Tanging sa'yo lamang masusumpungan ang tunay na saya't kaligayahan. Maglilingkod ako ngayon at kailanman, gamitin mo ako, Panginoon. Panginoon kong Diyos, tulungan mo ako, ang buhay ko'y iaalay ko sa'yo. Maglilingkod ako ngayon at kailanman, gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. This is DJ Marry Me. And this is DJ Lou. Mga kaibigan, sa mga nagnanais din pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na mga kasama namin dito sa studio, ay kontakin lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman po sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At pwede rin po kayo mag-direct message sa amin ni DJ Marry Me sa aming Facebook page na TikTok with AWR. Mga kaibigan, bago po tayo tumuloy, DJ Marry Me, batiin ko lang po ang aking ninang na si Ninang Eva. Nakatutok po siya sa atin ngayong gabi. Hello po, Ninang. Happy tuning in po sa TikTok. Yes, hello po Ninang Eva. Meron din po sa ating FB page, watching her in Taguig from Tanyag Church, Miss Angeline Mondehar. Ganon din po si Ma'am Eva Marie Kasuko Tumarla. Sabi po niya ay amen. Amen po sa experiences po at testimony po ng ating guest na si Ma'am Maricel Creencia. At ngayon, syempre, meron po tayong caller. Yan. Andyan po ba ang ating caller? Yan Sino po ay kaya walang ito? iba kundi si Ma'am Conchita Maturan. Hello po, Ma'am Conch. Hello po, ma'am. Hi, good evening. Good evening po. Good evening po. Kamusta po kayo? Okay lang po. Napakinggan niyo po ba ang experiences ni Ma'am Maricel Creencia? Yes po. Siya po ay inyo pong kakilala? Yes po, almost 13 years. 13 years, nakikita po kami nagkasama. Simula kaming pumunta ng Manila. Sila ang nilalapitan namin. Hanggang ngayon, magkasama pa rin po kami. Yes. So ano po ang, meron po ba kayong ma-share tungkol po sa inyo napakinggan? Yung sa napakinggan, maganda yung experience niya, yung buhay niya, yung hirap na narasan niya dati. At nagbunga na sa mga panahon ngayon. Sila po,
sala din po yung aming goal na aming mag-asawa na magiging isang successful na family na lalo na pagsisimba na maaga sila magsimba, yung mga anak ko ang bagal ng pumilo. Sila talaga po ang nilolook forward namin. So dahil po sa experiences niya, na-inspire po kayo na itulak pa po ng oras. Yung oras yung mga anak niyo. Yes po, ang bago. So mapapabilis na po ba ngayon? Ang hirap na po kasing magpunto yun, malalaki na. Hayaan niyo po. Kasi na-convert po kasi kami ng Adventist. Bago pa lang, year 2020 pa lang. Kaya ano na sila, teenage na. Mhm. So alam niyo po, Ma'am Conch, ay wag kayong mag-alala. Pwede nating idaan yan sa panalangin. Yes. At sa Yes tulong po po. ng inyong iglesia sa Tanyag ay matutulungan po ang inyong pamilya. Thank you Amen. so much, Thank you Ma'am po. Conch. Thank you po. Thank you. So, tuloy na po muli tayo, Ma'am Maricel, sa ating testimony. Ano po, ang atin pong question, ano po ngayon yung commitment nyo sa ating Panginoon? Yun, ang commitment ko sa Panginoon ay dahil ang Panginoon naman ay napakabuti sa amin. Mula nung kami ay nag-asawa na akala ko ay hindi namin mapakain yung aming mga anak dahil halos wala kami makain nun. Tapos nag-umpisa lang sa panalangin na sana makapangasawa ako ng ganito, ganyan. At sana magkabahay kami at sana mapaaral namin yung mga anak namin ng college sa Adventist school. At lahat yun ay natupad. Amen. Kaya sabi ko, ano pa ba ang hindi na ibigay sa Panginoon sa amin? Kaya ang kaya kong isukli sa Panginoon ay yung patuloy na maglilingkod sa Kanya, patuloy na maging lagusan ng pagpapala sa mga taong nais pa na makaalam ng katotohanan. Kasi ma'am, kami ang aming hanapbuhay ay hindi lang ito basta negosyo, kundi ito ay ministry, food ministry. Sinasadya talaga naming damihan ng sabaw araw-araw. Dahil meron talagang, minsan ay walang pambili yung iba siguro. Minsan ay gulay lang. Tapos malaking tulong na sa kanila kapag ka merong sabaw. Kaya yung food ministry namin ay sabaw ministry. Wow. Na yun yung pinaka-sekreto namin na para meron pa ring bumili sa amin kahit papano, kahit gaano kahina, kahit gulay lang, at least meron kanin. Meron silang libreng sabaw. Basta bumili sila. Kaya yun yung aming isa sa aming tulong sa aming komunidad doon sa aming lugar. At ang commitment namin ay kung meron kaming maitulong sa gawain ng Panginoon ay tutulong kami. Habang kami ay malakas pa. Habang ang Panginoon ay hindi pa dumating. At kapag ka ganon na makikita ng mga anak natin na ganun ang ating ginagawa ay kahit hindi mo na sila verbally na turuan ay alam nila kung paano gagawin in action. Kasi yun yung nakikita nila sa kanilang mga magulang. Kaya yun yung pinaka-commitment namin na hanggat maari ay lahat ng mga paglilingkod ay maibigay namin. Lahat ng best na pagsamba, best na paglilingkod, na pagtulong ay yun yung aming maibibigay. Hindi yung 50-50. Kapag nag-commit tayo sa Panginoon ay dapat 100%. Wala tayong ititira sa ating sarili. Kasi siya din naman ang bahala eh. Kahit ibigay pa natin lahat, siya din ang magpupuno, siya din ang magbabalik. Which is talagang buhay na patutuo kami. Kasi nung bago lang ay maliit lang kami magbigay ng offering. Lahat ng tithes ay talagang intact yan. Pag may kunting sideline lista, every week, ang tithes ay talagang ibabalik. Pero sa offering ay medyo maliit. Parang siguro nanghihinayang. Tapos dumating yung point na merong doon si Pastor Gatos sa amin, sa stewardship. Tapos gusto niyang mag-try kami na taasan. Sabi namin mag-asawa, taasan natin. Kasi bahala ng Panginoon. Ginawa namin itong times 4 o times 5 ba.
Tapos hindi namin hihiling sa Panginoon na ibabalik sa amin yung mga ganun-ganun. Basta sabi namin kung ano yung the best, pinakamabuti ay yun yung ating ikukumit sa ating Panginoon. Ang nangyari ay ganun din yung ibinalik. Yung dating income ay dinoble niya ng Dinoble, wow. 4 na beses, minsan ay ganun. 4 Which na is, beses hindi pa? namin pinapanalangin. Ang aming offering ay dinoble namin ng times 4 hanggang sa times 5. At yung nagulat na lang kami, bakit lumaki yung income natin? Saan ang galing to? Parang ganun-ganun pa rin yung ating ginagawa. Merong mga nadagdag na sideline. Yun. Kaya kapag ka nag-commit tayo, nagbigay tayo sa ating Panginoon, kasi yun ay magagamit yun para sa gawain. Di ba? Para maabot yung mga hindi pa napaabutan. Huwag tayong manghihinayang. Huwag tayong mag-alanganin na baka maubusan ako. Kasi ang lahat ng kayamanan ay galing sa Panginoon. Amen. Kaya kung nais niya na bubuho sa atin, ay gagawin niya. Which is, hindi naman namin ina-after na magkaroon ng mga ganun. Kasi okay na sa amin yung makakain kami, may bahay kami. Yun yung aming commitment sa Panginoon. Lalo na sa akin, na kung ano yung pinaka-the best na maibibigay, maibabalik ko sa Panginoon, ay yun yung aking gagawin. Amen. Praise Nakaka-inspire God po yung mga Yes. commitment nyo sa Panginoon. Pero may konting tanong lang, mabilis lang po yung tanong. Kasi naalala ko kanina na ang sabi nyo ay sa pagbabasa nyo, di ba pinag-aralan nyo yung Sabbath, Yes. tapos binasa nyo yung Bible. So dun sa pagbabasa nyo, dun talaga nyo po ba nakuha yung mindset na talagang susunod sa lahat ng gusto ng Panginoon? Yes, isa yun ma'am. Malaking impact yung pagbabasa ng Bible at saka ng aklat. Lalo na sa akin na mahilig ako magbasa. Tapos yung mga nag-Bible study ay okay rin. Huwag lang sila matakot. Kasi kagaya ko na medyo matapang ang personality ko. Sila ay hindi tumigil. Kaya yun, merong isang verse na hindi ko makalimutan. Yung sa Acts 17 verse 28 to 30 about sa mga Diyos-Diyosan, doon ako natauhan. Tapos yung mga aklat na dinadala ng asawa ko sa bahay ay binabasa ko. Kaya mas marami akong nalalaman, lalo na yung sa stewardship, yung mga maliliit na booklet, mas gusto kong basahin dahil manipis, madaling matapos. Ibig sabihin talaga, DJ Lou, talaga napaka-importante yung mga libro no, na Opo. pinamimigay natin. Kahit yung maliliit lang na Yes. libro na iniiwan natin sa bahay-bahay na pag nangyari na magkaroon sila ng pagsubok sa buhay or something na may mangyaring hindi maganda sa ano nila, pag binasa nila, nakakapagbigay ng pag-asa sa kanila. Yes, opo. Kaya tama yung sabi mo na sino po ang may gusto ng mga libro natin? Ay, mag-text lang po kayo. Yes, o mag-chat. makipag-ugnayan po kayo sa amin. Yes. Libre lang po yan. Yes. At bati po muna tayo saglit. Meron po tayong binabati ko po si Mami Lorian Angeles. Hello po sa inyo, ang aking pong mother dear sa abroad. Good evening Ganun din po. po si Mama Mirna. Good evening. AWR watching from Avon Park, Florida. Ganun din po kay Sir Roy Neri. Sorry po, late ang tune in. Okay lang. Pwede pa i-rewind yan. Yan. Hello po sa inyong lahat. So may pabaon ka ba, DJ Lou? Yes, siguro po DJ Mary May, yung tunay na pagbabago talaga nagsisimula sa ating Panginoon. Kapag nakilala natin yung Panginoon, mag-iiba yung pananaw natin sa buhay, and also yung tunay na kapayapaan, may kapanatagan. Kasi alam mo na may kasama ka sa bawat struggle mo sa buhay. Ikaw po, DJ Mary May. Ako po, ang pabaon ko, nakita ko po talaga na napaka-importante ang may Panginoon. Yes, opo. Okay. Kung tayo po ay nananalangin, kinakausap natin ang Panginoon. Pero paano tayo kakausapin ng Panginoon? Yun ay dahil binigay niya yung Bible. Amen. Yung Biblia po talaga ang siyang makakatulong sa atin sa anuman ang pinagdadaanan natin. Kaya wag natin pong kakalimutan at wag nating tatanggihan ang mag-Bible study. Dahil yan talaga ang makakatulong sa buhay ninyo. Amen. Ikaw, kaibigan, ano po ang baon yung kwento sa pagbabago ni Ma'am Maricel? Ka-TikTok, type in nyo na po sa comment section at i-share ito sa amin. Ganon din po sa ating Facebook at YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lou na nagsasabing, kay Jesus, laging may bagong simula.
Ito naman po si DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, ang dyan ng Panginoon lagi para sa'yo. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.